witness sa lahat ng search na gagawin ninyo sa lahat ng aming pamamahay, kwarto o kung ano. At may lawyer kaming titigin muna sa inyong dokumento kung ano ang isi-search nyo, kung anong bahay, kung anong compound, kung ano lang ang dapat nyong gawin at ilang oras. Saglit. Alam mo ang pagkakaalam ko kasi, di ba kapag may mga search warrant, ang pagkakaalam ko mga guys correct me if I'm wrong, ang pagkakaalam ko, yung mga search warrant na yan, hindi naman ginagawa yan na, nawala ako mga guys, buti naman at bumalik, no? Ang pagkakaalam ko mga guys, yung search warrant, no, ng meron kang isa-search, no? Bawa isang bahay ng pinaghihinalaan na tulak halimbawa, no? Ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, no, doon sa mga lawyer or yung mga talagang expert, no, sa batas, no? Kasi hindi naman ako lawyer Ang pagkakaalam ko mga guys, ganito. Kapag merong mga search order, no, na isi-search mo isang bahay na yan kasi pinaghihinalaan na tulak yung ano dyan, yung nakatira. Mga kaibigan, hindi ka magpapaalam na, oy, sa ganitong araw, sa ganitong oras, magsi-search kami. Yun ang pagkakaalam ko, hindi ka magpapaalam. Kasi kapag nagpaalam ka, pag pinaalam mo yan sa kanila, sige, tanggalin nyo yung mga ano dyan. Ilabas nyo. Makakapag-ready. Diba? Tatanggalin na nila lahat ng ebidensya. Kung may mga droga man, tatanggalin na nila yan. Lilinisin na nila yung bahay para walang makita. Yun ang pagkakaalam ko mga kaibigan correct me if I'm wrong, pero kung ang gagamitin lang natin ang ating common sense, ganun yun Kung magsisearch ka, hindi ka magpapaalam na ito ang isa-search namin. Ito sa ganitong oras, sa ganitong araw, magsisearch kami. Syempre, makakapaghanda na yan. Wala na kayong madadatnan dyan. Wala na kayong makikita. Diba? Kaya mali yung sinasabi niya. Na dapat daw, meron daw silang lawyer, na dapat ipakita mo na sa kanila ano yung isi-search nila. Saang bahay sila magsisearch. Hello? Hindi ganun ang purpose ng ng search warrant. Ang search warrant po ay surprise. Hindi po ako lawyer pero yun ang pagkakaalam ko. Ang search warrant po ay sorpresa. Hindi yan dinideklara na, magsisearch kami ngayon. Sa ganitong araw, sa ganitong oras, mag-ready kayo. Nag-search ka pa. Huwag ka na mag-search kapag ganon. Dahil wala ka talagang maaabutan. Diba? Tuloy natin mga guys. Ginagawa tayong engot nitong si Kibuloy. Dito open-ended Kailangan meron sisisi namin ng judge na gumawa ng search warrant na ito pagka hindi ninyo nirespeto ang aming constitutional rights. Huwag ninyong tapakan ang aming rights. Hindi din namin tatapakan. Saglit po. Tinatapakan daw yung kanilang constitutional rights. Mga kaibigan, yan yung sinasabi ko. Yung madalas mga kaibigan, yung mga sumusuway sa batas, hindi nila iniisip ang konstitusyon. Kaya nga sila sumusuway sa batas katulad na lang ng human trafficking, no, na isinampa sa kanya. Yung mga sexual abuses na nagawa niya, di umano, mga kaibigan. Nung mga panahon na ginagawa niya yan, inisip ba niya ang Constitution? Inisip ba niya na nilalabag niya ang konstitusyon ng Pilipinas? During that time na ginagawa niya yan? Bakit ngayon? Bakit ngayon mga kaibigan na isa-search yung kanyang bahay, yung kanyang mga ari-arian? Bakit siya ay gumagamit ng Constitution? Ano yan? Judy Batan, sorpresa lang yan. Kay Son of Devil ang search warrant. Surprise po. Opo, Judy Batan. Ang mga search warrant ay ginagawa in surprise. Sorpresa po. Hindi po yan gagawin na merong paalam na, mag-search warrant kami sa lugar nyo sa bahay mo. Sa Monday, alas 7 ng gabi. Hindi ganon. Kasi makakapag-ready na yan, tatanggalin na niya lahat ng mga ebidensya, no? So,
Mali po yung sinasabi ni Kibuloy dito na ginagamit niya ngayon ang kanyang constitutional rights daw, mga kaibigan, no? Tuloy natin. Nyo, bilang kayo ay nasa batas, igagalang namin yon. Pero igalang din ninyo kami kasi meron kaming mga narinig Saglit. Igagalang daw nila, no? Igagalang. Bakit? Ilang beses ka na binigyan ng sumun sa Congress, hindi ka pumupunta. Ilang beses ka na rin binigyan ng sumun ng Senado, hindi ka rin pumupunta. Hindi ba kasama yan sa batas? Kasi yung ginagawa nila, hindi naman yan basta-basta na nagtitrip-trip sila na imbitahin ka eh. Mga ano yan, mga lawmakers yan. Kongreso natin yan. Hindi yan basta-basta na yung tao o yung simpleng tao o inimbita ka, binigyan ka ng sumun o pumunta ka dito. Hindi ganon. So, kung sinasabi mong ginagalang mo ang batas, sana noon pa, pumunta ka sana nung binigyan ka ng sumun ng Kongreso. Di ba? Hinarap mo sana pero hindi mo ginawa eh. Ni-snub mo. Tinamnan ninyo ng mga ebidensyang peke. Tinamnan ninyo pagkatapos ipapatong ang kaso sa amin. Religious community po ito. This is a spiritual community. Once tumapak kayo dyan, sapagkat kayong nagdadala ng Saglit. Kasi narinig ko yung mga yung mga testimony ng mga biktima di umano. Sa tingin ko naman, no, nung pinapanood ko at ina-analyze ko yung mga naging biktima di umano, mga lalaki, mga babae, sa tingin ko naman, credible sila. Kasi, kahit na ano yung binabato sa kanila na question, ay consistent yung kanilang mga sinasabi. Diba? Malalaman mo naman yung nagsisinungaling eh. Doon sa mga nagsasabi ng totoo. At saka hindi lang ito isa, dalawa, tatlo, apat, lima, marami ang involved dito. Marami ang lumabas, marami ang nagreklamo. At iisa ang kanilang mga concern, consistent ang kanilang mga sinasabi. So siguro naman hindi ito nagtatanim ng mga ebidensya. At isa pa, para sa isang babae na lumabas siya, no? Lumabas siya sa social media at nagsabi na siya ay ginahasa at ganito yung ginawa sa kanya, hindi yun madali. Mahirap yan. Kasi kita mo si Elias Amanda, may takip na yan sa mukha. Naka-mask, naka-sombrero, pero nakilala pa rin. Nalaman pa rin ang kanyang tunay na profile sa social media. Biro mo, di ba? At pati yung iba dyan, nakilala din sila. Sinisearch sila ng mga tao. At marami sa kanila na nabubuli ngayon ng mga ano ni Kibuloy, no? So, anong ibig sabihin? Hindi madali ang mag-open ka. Ang sabihin mo kung ano yung naranasan mo, hindi madali yun. Isa pa, nanganganib ang buhay nila dito. Dahil ang kalaban nila, mga kaibigan, ay isang napaka-powerful na tao. Na meron pang best friend na dating Pangulo ng Pilipinas na sobrang powerful din. Diba? So, hindi madali yon mga kaibigan. Hindi madali ang ginawa ng mga witness na ito na nabiktima di umano. Kaya yung sinasabi ni Kibuloy na tinataniman sila ng mga ebidensya pagkatapos ginagawan sila ng kaso. Hello! Lumabas ka, harapin mo ang kaso mo at sabihin mo yan doon sa mga naging biktima mo, di umano, na sila ay nagsisinungaling, na tinaniman kanila ng ebidensya. Sabihin mo sa kanila yan, straight sa kanilang mukha. Tingnan natin kung kaya mo. Bakit hindi mo kinakaya? Dahil alam mo na nagsisinungaling ka? Di ba? Tuloy natin. respetuhin ninyo. You are on holy ground. Yan po ay mahal naming banal na dako. Huwag ninyong lapastanganin. Pero hindi namin kayo pipigilan kapag may search warrant kayo. Pero hindi kami papayag na hindi kami makakasama ng kasama namin, hindi makikialam sa inyo. Titingin lang sa lahat ng gagawin ninyo. Kasi hindi na kami kumpiyansa sa gobyernong ito.
gagawa sila ng paraan para kami ay bigyan ng kasalanan. Yan po, babantayan natin yan. Ay, ang gobyernong ito daw, mga kaibigan, gagawa daw at gagawa ng paraan para bigyan sila ng kasalanan. Hello, 1.5 year pa lang ang ating gobyerno ngayon. Sabi mo nga, 2018 pa lang, inaharas ka na. Kasi, yung mga sinampa sa yung kaso, hindi pa nga presidente si Duterte eh. Andyan na, naisampa na sa'yo eh. Diba? Napakatagal na ng mga kaso mo, pero hindi lang nagpa-prosper. Kasi nga, alam naman natin kung gaano kakalakas sa Davao. Binabasura lang ang kaso. Ilalong-lalo na, nung naging pangulo, yung yung best friend mo, di ba? Pagkatapos ganyan, sasabihin mo, magsisearch sila, pagkatapos gagawan kayo ng ebidensya para magkaroon kayo ng kaso. Hello! Hindi pa pangulo si PBBM, marami ka ng kaso. Huwag mo kaming Ay naku, niloloko tayo ng Son of God. Son of God, niloloko tayo. Diyos ko, Panginoon. Lord, patawarin niyo po. Sila pumayag, then siguradong magpa-planting sila ng evidence. Pag pumayag sila, then fair ang laban. Hindi namin sila pakikialaman, titingin lang ang aming mga witness na mga lawyer at saka barangay captain. At kung sino man ang mga witness na nandoon mula sa aming side, kasi nandoon sila. Hindi na pwedeng gawin wantonly ang kanilang gagawin doon sa aming mga compound na wala kaming witness. Because they can do anything to implicate us, to plant false evidences and charges against us. Ganon ang aming mga paningin dito. Kaya huwag ninyo kaming pigilan para pantay ang laban natin. Kasi nakikita namin na ang pamamahalang ito ay hindi na po matuwid. Pero ninyo, inikipit kaming ganito, wala naman kaming ginagawa sa bansang ito. Sinabi ko na muli, hindi kami nagdi-deal ng drugs. Hindi kami violenting tao. Hindi kami terorista. Mangangaral kami ng mga salita ng Diyos. In fact, dito sa amin... Saglit. Saglit lang. Pastor Kibbs. Sabi mo, hindi kayo violenting tao. Hindi kayo nagdi-deal ng drugs. Hello. Ano ba ang kinaso sa'yo? Andali. Tingnan natin ano yung kinaso sa kanya. Okay, tingnan natin mga kaibigan. Ito talaga si Kibbs, May pagkaano talaga to si Kibbs eh. Sinabi ba sa kanya na nagdidil siya ng drugs? Hindi naman Iba ang kinaso sa kanya. Usually, ang mga kaso niya, sex trafficking, human trafficking, sexual abuse, no? Tapos, human trafficking. Andito yata yun. Andala. Excuse me. Ako, hindi ko yata na, hindi ko na, mga kaibigan, hindi ko na screenshot, no? Pero, ang mga kinaso sa kanya, sa pagkakaalam ko, hindi naman tungkol sa drugs, di ba? Mali yung sinasabi niya. Hindi rin tungkol dun sa sinasabi niya na, no? Ang pagkakaalam ko, ang kinaso sa kanya, ay tungkol sa sexual harassment, yung sa rape, yun ang pagkakaalam ko, at saka human trafficking, at saka yung pinapapalimos niya yung mga biktima, di umano. Tapos meron pang yung pagtutorture, di ba? Pinapatorture niya, tapos nananakit. Tapos meron din sa labor kasi yung mga member pala ng kanyang simbahan, mga kaibigan, ay pinagtatrabaho pagkatapos walang sweldo, walang mga benefit katulad ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Wala, as in walang ganun, no? Ang sinasabi lang daw mga kaibigan na katulad nung isa, si Alias Jackson ba yun, na naging part siya ng SMNI, no? Sa cameraman ba yun? Kalimutan ko yung cameraman yata yun. Tapos, tinatanong daw siya ng mga outsider na mga cameraman kung magkano ang sweldo.
Pero, ano na daw sila pinagsabihan na daw sila, bago pa, pinagsabihan na sila na sabihin nyo, scholar kayo ni Kibuloy. Oh, yun daw ang sabihin. So, kapag may nagtatanong daw sa kanila ng outsider, no, na sa SMNI, sinasabi daw nila na sila ay mga scholar ni Kibuloy, no, kasi wala nga silang sweldo. So, kita nyo patong-patong, di ba, yung kinakaso sa kanya. Okay, ano pa? Tuloy natin. Kami ang nakapagbigay ng peace sa mga kababayan nating sinisila ng CPP at PNP, tinatakot at pinapatay. Ngayon, wala na sila, may peace na kami. Ito namang gobyerno natin, ito ang ginagawa nila sa amin. Biro ninyo mga compound na religious ng Kingdom of Jesus Christ, ginaganito nila. Pero yung pagnanakaw nila sa gobyerno, wala silang sabi. Klub bibig, hindi sinisearch ang mga bahay na pinagbibili nila. Nagamit ang pera ng gobyerno. Anong klase kayo? Sige, gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa amin. Pero kami tatayo sa aming constitutional rights. Whatever happens. Oh, kita nyo na? So, nag-ano na siya ngayon mga kaibigan, nakikita nyo, naghahanap na siya ng damay. At bukod dyan mga kaibigan, ay nambibintang na siya ng kung ano-anong mga akusasyon sa present administration, no? Sabi niya, sila daw mga kaibigan, sinisisi pa niya ang gobyerno, sila daw, yung parang sinasabi niya, yung SMNI ay naging instrument sila para ang CPP and PA daw ay yung mawala, no? Mawala na. Kasi ginagamit daw nila mga kaibigan yung SMNI para ipahayag sa mga tao na ganyan, yung CPP and PA. So, pagdating doon, okay, sabihin na natin, kudos sa inyo, sa SMNI, dahil ginamit nyo ang inyong platform, no? Para ang CPP and PA ay talagang malaman ng mga tao na itong mga to, yung CPP and PA, ganyan-ganyan. Pero, mga kaibigan, meron din naman sila mga sablay dahil mahilig din sila sa mga red tagging, di ba? Yung kanilang mga anchor. Na nalaman nga natin nung pumunta tayo sa Congress, meron silang mga may mga kongresista doon, hindi sina Castro hindi sina Raul Manuel kasi medyo left naman talaga yon. May mga kongresista doon na inakusahan nila na CPP and PA-NDF. Pero nalaman namin na yung mga kongresista na yon ay lumaban pala ng napakatagal na lumaban pala sila sa CPP and PA-NDF. So, partly may tama naman si Kibuloy doon na ginagamit talaga nila yung istasyon nila para malabanan nga ang CPP and PA. So, kudos kayo dyan, no? Pero, partly, marami din naman kayong mali. Kasi, sa totoo lang, marami din kayong fake news. Ginagamit din ninyo ang inyong platform para manira, umatake ng mga tao sa gobyerno na ang ginagawa lang naman ay magtrabaho. Katulad ng ginawa nyo kay Speaker Martin Romualdez, di ba? O, sinira-siraan nyo si Speaker Martin Romualdez na ang ginawa lang naman nung tao ay magtrabaho ng tama. Diba? Pero sinira-siraan nyo. Pero ang inyong kongresista ng Davao sa 1st District na merong 51 billion ay wala naman kayong say. Diba? Noong mga panahon na ang Davao, no? Ito lang February, February 29 na nagkaroon dyan ng malaking baha. Ine-expect ko ang Davao City hindi magkakabaha. Ang ine-expect ko yung iba lang ang magkakabaha. Pero ang Davao City ay hindi magkakabaha dahil nga sa 51 billion na inilagay daw sa mga floodway projects. 51 billion. Napakalaki niyan. Kapag 51 billion ay inilagay mo ng totoo sa mga floodway, no, projects, hindi na yan babaha ng ganyan. Kung sakaling umagos ang napakalaking tubig sa Davao City, dadaan lang yan. At hindi yan mai-stack kasi maganda ang floodway. Pero anong nangyari? Bumaha, na-stack.
And even nung panahon ng wala na yung ulan, andyan pa rin. May mga nagpapakita ng video na ang tubig hindi humuhupa. So ibig sabihin may problema sa floodway system ng Davao City. Nasa napunta ang 51 billion? 'Di ba?